presensya, unti-unti mo siyang madadama at kilalanin mo siya upang maibigay sa iyo yung kalakasan na hinihingi mo. Yung higit pa sa higit pa sa physical na karamdaman ay unahin mo muna siyang makilala. Pag nakilala mo siya, mararamdaman mo sa puso mo na yung kagalingan ng pampisikal ay unti-unting gagaling dahil inuna mo ang Panginoon, ang espiritu mo ang siyang dapat unahin ng tao. Yun po ang binabahagi ko po sa kanya tuwing kami pagkagaling ko sa dambana. Nakapagbibigay po ako sa kanyang mga narinig ko po rito sa dambana na tungkol sa misahe ng banal na espiritu sa katawan po ni Apo. Hanggang sa ngayon, ganun din po ang kalagayan na patuloy. Pero may pagbabago naman po na siya ay gumagaling at patuloy siyang dinadalisay ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pagdadalisay lang po sa tao kung paano siyang magbabata. Kasi ang tao, pag nagkaroon ng karamdaman, nalulugmok na po ang katawan niya. Sumusobra na po pag-intindi. Kanya kung malayo ka sa Panginoon, wala ang paghahari sa puso mo ang Panginoon, doon po pumapasok yung panghihina ng katawan lupa. Dahil sanhi ng pag-iintindi, pag-iisip, yun po ang iwasan po natin. Kung tayo man po'y dumaranas ng mga pagsubok, pagdadali sa sarili natin, huwag po tayong mabagabag, manalig po tayo at manampalataya. Ang pinaka-the best po kasi yung manalig manampalataya ka sa Panginoon. Doon mo makikilala kung paano kumikilo sa buhay natin ang Panginoon. Isa pa po, nung nakarang linggo, na-share ko na po kanina ito, pero ibabahagi ko rin kasi kumisan wala naman po yung iba rito. Nung ako po'y ma-aksidente dyan sa Bahay Paris, dyan po sa kanto, sa pagmamadali ko po at gusto ko makarating dito sa dambana sa oras ng gawain, 12:30, kasi pag lumulusong po ako rito, 12:30. Dahil hinahatid ko po yung anak ko sa school, hinihintay ko po siyang dumating. Kanya sa pagmamadali ko po nung oras na yun, siguro, nagkaroon ng kaganapan na hindi ko maasahan na mangyayari sa oras ngayon. Dahil nung papunta po ako rito, doon pa lang sa kanto, mayroon po akong naisip na naiwanan ko sa bahay. Ngayon, sa pagmakakuha ko, binalikan ko po. Sa pagbaling ko po ngayon, doon sa aking motor, may paparating naman palang motor. Ako ang binunggo ng motor dahil nakapahalang na po yung motor ko, pero wala na po doon sa way na right of way noon sa aking linya. Nandito na po ako sa talagang linya ko. Pero sa pagmamadali siguro ng tao, yung bumangga po sa akin, binunggo po yung aking motor. Pumalo po yung puwitan ng kanyang motor, kanya humampas po rito sa aking pa at sila'y nabuwal. Dahil po sa kanilang pagkabuwal, doon ko po nakita na ang awa doon sa mga taong nabuwal. Bagamat hindi ko po alam na nung makita ng mga tao, yung aking pa'y dumudugo. Doon ko po akala ko lang po, hinampas yung pa ako ng motor. Kanya pala, yung pong aking stand, yung pong tapakan ng aking motor, nakalusot yung bakal na ganito kalaki. Ganyan po kahaba yung bakal na lumusot, bumutas po rito sa aking paa. Ganun po ang naramdaman kong manhid, para pong kumbaga sa binaril, pero hindi ko naramdaman yung pagkabaril, kundi nung mayari na dumudugo, tinalihan ko. Sa pagkakita ko doon sa mga taong nandun sa aking paligid, ay yung pag-aalala na ako'y matulungan upang mabigyan ng ampat yung pagkasugat ng aking pam. Ang isang pagninilay ko po doon sa oras na yon, hindi ako pinabayaan ng Panginoon dahil doon sa ginawa sa akin na yun, nananig po sa akin yung